Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sabi nila, mag-ingat sa ating mga hinihiling. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari oras na ito'y magkaroon ng katuparan. Ang kwentong mapapakinggan natin ngayon ay pagbibidahan ng batang si Junie. Pangarap niyang makakita ng mga multo. Pero paano nga ba kapag nangyari ito? Magandang gabi, ako si Lady Gracia. Pakinggan na natin ang kwentong puno ng misteryo, kababalaghan at katatakutan. Ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Si Junie ay isang batang nangarap na makakita ng multo. Naging pangarap niya iyon mula nung minsang umuwi siya sa kanilang probinsya. Unang beses siyang nagbakasyon doon. Doon niya nakilala ang mga pinsan niya na halos kaedad niya karamihan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng mga kalaro at kakwentuhan. Tahimik at lagi lang kasing nasa sulok ang batang si Junie. Wala siyang naging kaibigan sa Manila. Lumaki siyang malungkot at punong-puno ang isip ng mga bagay na wala naman siyang mapagkwentuhan. Kaya nga ang laking saya niya nang pumunta siya sa probinsya at makilala ang mga bibo niyang pinsan. Nahawa na siya sa pagiging makulit at madaldal ng mga ito. Madalas silang magkakasama lalo't bakasyon na sa eskwela. Lagi silang naglalaro sa sapa tuwing hapon at sa gabi naman ay magkukulong sila sa isang bakanting kwarto sa bahay ng kanyang lola upang magkwentuhan ng katatakutan. Iyon ang unang beses na makakarinig si Junie ng mga kwento tungkol sa multo. Ang daming nakwento sa kanya ng mga pinsan niya. Marami raw kasing multo sa probinsya dahil napapaligiran ng maraming puno na ginagawang tirahan ng iba't ibang espiritu. Kwento ng pinakamatandang pinsan niya, may isang gabi raw na inutusan siyang bumili ng suka sa tindahan. Napunta raw siya sa pinakamalayong tindahan dahil iyon lang ang bukas ng mga oras na iyon. Pauwi na raw sana siya nang biglang humangin ng malakas dahilan para makaramdam siya ng kakaibang kilabot. Takot na raw siya noon lalo't naririnig niya ang malalakas na hampas ng mga sanga ng mga puno na para bang minamadali na siyang pauwiin. Tumakbo na siya para makauwi na agad. Hanggang sa bigla siyang natisod sa isang nakaumbok at may kalambutan na bagay sa dinadaanan niya. Dahilan para mapasubsob siya. Pagharap niya sa bagay na nakatisod sa kanya, bigla na lamang siyang nanginig. Kahit may kadiliman niya, nakita niya kung ano ang nakatisod sa kanya. Isa iyong sanggol na nakadapa na biglang tumitig sa kanya. Blanko ang mukha at wala ring mga mata ang sanggol na iyon. Itim ang labi at naninilaw pa ang mga balat. Wala itong suot maliban sa duguang lampin. Nakatitig lang sa kanyang sanggol at
at hindi niya alam ang gagawin. Lalong lumakas ang hangin na nagpaingay lalo sa mga sanga ng mga puno. Takot na siya pero hindi pa rin siya makabangon. Nakaharap lang sa kanya ang sanggol at saka ito umiyak. Parang gustong magpabuhat. Doon na siya bumangon para makaalis pero hindi pa man siya tuluyang nakakabangon ay bigla na lang tumakbo papalapit sa kanya ang sanggol para atakihin siya. Doon na siya biglang nagkaroon ng lakas para tumakbo na. Halos maiyak na siya sa kakatakbo dala ng matinding takot. Mabilis siyang nahabol ng sanggol na ito at kinalmot ang kanyang binti. Dahil doon ay bumagsak siyang muli sa kalsada at pagtingin niya sa paligid, bigla na lang nawala ang sanggol. Nagmarka na ang maliliit na kalmot ng sanggol na ito sa kanyang binti. Hindi na iyon natanggal pa kahit lumipas na ang ilang taon. Pinakita nga niya iyon kay Junie para patunayan na totoo ang kanyang sinasabi. Sa kalaunay nalaman nila na ang sanggol na iyon ay pinatay pa nung panahon ng mga Hapon. At bawat tao na mapili nitong pakitaan ay kinakalmot o kinakagat niya bilang paghihiganti sa kanyang maagang pagkamatay. Marami na rin ang nagbahagi ng ganitong karanasan sa multong sanggol na iyon sa kanilang lugar. Lahat sila may maliliit na marka at kagat o kalmot sa kanilang mga binti. Patunay na totoo ang nagmumultong sanggol o tiyanak. Nang matapos ang kwentong iyon ng pinakamatandang pinsan ni Junie, inabangan naman nila ang sasabihin nito. Pero walang may ambag si Junie dahil wala pa naman siyang nakikita kahit isang multo. Kaya naman, sinabihan siya ng isa niyang pinsan. Kapag sumapit daw ang 3:00 na madaling araw, humarap daw siya sa pinakalumang salamin sa bahay at saka magsindi ng kandila. Pagkatapos ay makipagtitigan sa kanyang refleksyon sa salamin. Doon na raw ibulong ang kahilingan at kapag nabasag ang salamin, ibig sabihin ay tinatanggihan ng mga espiritu ang iyong kahilingan. May sasabihin pa sana ang isa niyang pinsan nang biglang pumasok ang lola nila para utusan na silang matulog. Mabilis naman silang sumunod at sabay-sabay na silang lumabas ng bakanting kwarto na iyon para matulog na. Mabilis ding hinila ng antok ang mga pinsan niya maliban sa kanya. Hinintay ni Junie na sumapit ang 3:00 ng madaling araw. At nang pumalo na sa 3:00 ang orasan, dahan-dahan itong bumangon para puntahan ang pinakalumang salamin na meron sila sa bahay. Nasa bandang kusina iyon. Nang makalapit roon si Junie, ay nagsindi na siya ng kandila at saka humarap at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Saka siya humiling. Humiling na sana makakita na siya ng mga multo, ng mga espiritu at kung ano-ano pang kababalaghan sa dilim. Wala pang ilang segundo pagkatapos ng kanyang kahilingan, nabasag ang buong salamin.
kumalat ang mga bubog at ang ilan ay tumama sa kanyang mukha at braso. Pero hindi niya ramdam ang sakit. Bigla ring namatay ang sindi ng hawak niyang kandila. Doon na siya nalungkot. Naalala nito ang sinabi ng pinsan niya na kapag nabasag ang salamin, hindi matutupad ang hiling. Liham ng gabi. Kinabukasan, nang madatna ng kanyang lola ang basag na salamin sa kusina, sinabi ni Junie na nahulog iyon sa pagkakasabit dahil hindi naisara ang bintana kaya nakapasok ang malakas na hangin. Nagsinungaling siya. Ayaw kasi niyang ipaalam ang totoong nangyari. Lalo na sa kanyang mga pinsan. Nahihiya siya dahil hindi nga mabibigyan ng katuparan ang kanyang hiling na makakita ng mga multo para makasabay na siya sa kwentuhan. Mabilis lang ding lumipas ang mga araw. Natapos na ang bakasyon at nakauwi na rin siya sa Manila. Balik muli si Junie sa pagiging tahimik at sa pag-iisa. Hanggang isang araw, may kumatok sa kanilang bahay. Isang batang lalaki na nagngangalang Manuel. Bagong lipat lang daw ito at naghahanap ng kaibigan. Napangiti si Junie. Sa wakas, magkakaroon na siya ng kaibigan. Inaya siya ni Manuel na maglaro sa likuran ng simbahan. Tagalinis kasi ng simbahan ng tatay ni Manuel. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro, biglang napahinto si Manuel. Nagtago ito sa likuran ng isang bansot na puno. Nagtaka si Junie. Pati siya ay sumunod na rin kay Manuel na magtago. Bakit ka nagtatago? Tanong ni Junie kay Manuel. Pabulong na sumagot si Manuel. May babaeng multo ron, no? Hindi mo ba nakikita? Nakaasul siya na bestida. Sabay turo sa gawing harapan nila. Wala namang nakita si Junie, kaya muli na naman siyang nakaramdam ng lungkot. Manuel, hindi kasi ako nakakakita ng multo eh. Napansin ni Manuel ang biglang pagkalungkot ni Junie. Nagsalita ito. Alam mo ba, yung babaeng multo na nakikita ko, madalas niya akong sinusundo. Iniisip niya na anak daw niya ako. At kailangan na raw naming umalis bago dumating ang mga sundalong Hapon. Kailangan niya raw akong itago. Lagi nga niya akong hinihilat, kinakagat sa braso sa tuwing hindi ako sumusunod sa kanya. Tignan mo oh, hanggang ngayon may pantal pa rin ang braso ko sa mga kagat niya. Masama siya, Junie. Sumbong ni Manuel habang pinapakita kay Junie ang braso niya na nangingitim na, dala ng malalim na mga kagat. Maya-maya pa'y nagpasya na ring lumabas sa pagtatago ang dalawang bata. Ayon kay Manuel, wala na raw ang multong babae. Muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalaro. Hanggang sa bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo sila papasok ng simbahan.
napakatahimik ng simbahan ng mga oras na iyon. Walang tao dahil isinara iyon pansamantala dahil kakatapos lang maglinis at wala namang misa. Kaya na solo ni Manuel at Junie ang buong simbahan. Hinatak ni Manuel si Junie patungo sa isang sulok ng simbahan. Itinuro nito ang lapida na nasa sahig. Divina lang ang nakasulat sa lapida. At ayon kay Manuel, iyon daw ang puntod ng babaeng humahabol sa kanya. Divina ang pangalan nito pero walang nakakaalam ng kanyang apelyido. Nagkwento rin si Manuel ng iba pang mga karanasan niya sa multo sa simbahan na iyon. Nakaramdam na naman ng inggit si Junie dahil wala siyang maikwento. Pero bigla niyang naalala ang nabasag na salamin sa bahay ng kanyang lola. Kinuwento niya iyon kay Manuel. Nasabi rin niya ang nararamdamang lungkot dahil hindi nga raw magkakatotoo ang hiling niyang makakita ng multo dahil nabasag ang salamin nang humiling siya. Umiling lang si Manuel at kinontra ang sinabi ni Junie. Hindi totoo yan. Ang kwento sa akin ng lolo ko, kapag umiling ka raw at nabasag ang salamin, asahan mo na raw na matutupad ang iyong hinihiling. Sa tingin ko nga, natupad na yun eh. Nakangiting sabi ni Manuel kay Junie. At dahil sa kanyang narinig, nabuhayan ng loob si Junie. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Makakakita na siya ng multo. May katuparan pa rin pala ang kanyang hiniling. Liham ng gabi. Lagi pa ring magkasama sina Manuel at Junie pagkatapos ng eskwela. Tulad ng dati, sa likuran sila ng simbahan naglalaro. Panay pa rin ang pagtatago ni Manuel sa babaeng multo na si Divina. Hindi pa rin iyon nakikita ni Junie. Marami pang itinuturong multo si Manuel. Merong isang kapre na naglalaro sa puno ng duhat at binabato ng duhat ang mga dumadaan sa tapat ng punong iyon. Lagi raw nakatitig ang kapre kay Junie, sabi ni Manuel. Pero hindi naman niya iyon makita. Meron din daw isang multong pare na paikot-ikot lang habang nagmememorya ng mga bersikulo sa Biblia. Hinahampas daw niya ng rosaryong may mga tinik ang mga batang multo sa paligid dahil malilikot ang mga ito. Ang mga batang multo na iyon ay puro pugot ang ulo. Sabi ni Manuel, ang pari raw na iyon ang pumugot sa ulo ng mga bata nung panahon pa ng Kastila. Sabi kasi, kampon daw ng demonyo ang mga batang iyon. Gustong-gustong makita ni Junie ang mga multong kinukwento ni Manuel pero hindi niya iyon magawa. Panay tuloy ang tanong niya kay Manuel kung kailan kaya mangyayari ang hiling niya. Isang matipid na ngiti lamang ang palaging sagot ni Manuel. At dahil walang makuhang sagot si Junie kay Manuel ay nakaramdam na ito ng inis. Tahimik lang si Manuel at pinagmamasdan ang galit na muka ni Junie. Gusto mo talagang makakita ng multo? Seryosong tanong ni Manuel. Mabilis na tumango si Junie bilang sagot. Nagdesisyon si Manuel na idala
si Junie sa isang tagong parte ng simbahan. Walang nakakapasok doon maliban kay Manuel at ang tatay niya. Marupok na raw kasi ang parte na iyon dala ng katandaan ng simbahan. Isang maliit na kwarto iyon na ayon kay Manuel ay ginawang kulungan. May maliit na bintana at may mga tama ng bala sa mga dingding na gawa sa bato. Doon daw binabaril ang mga inaakusahang kalaban ng mga Hapon. Lupa pa rin ang sahig. Hindi raw iyon pinakailaman kahit tapos na ang pananakop ng mga Kastila at Hapon. Kaya lang, itinago na ito sa mga tao ngayon. Tahimik lamang si Junie habang pinapakiramdaman ang kabuuan ng kwarto. Mabigat sa pakiramdam. Parang napakalungkot ng mga nangyari roon. Nilapitan ni Manuel si Junie. Parang nabasa nito ang laman ng kanyang isip. Alam mo, Junie, ito ang pinakamalungkot na kwarto sa simbahang ito. Kasi andito ang katawan ko. Napatingin si Junie kay Manuel at parang hindi maintindihan ang sinasabi nito. Katawan mo? Andito ang katawan mo? Pag-uulit ni Junie sa sinabi ni Manuel. Malungkot nang umiti si Manuel. Umupo ito sa dulong kaliwa ng kwarto. Dito nakalibing ang katawan ko. Pusta ko, baka durog na yung mga buto ko ngayon. Tagal na rin kasi. Nakangiting sabi ni Manuel habang hinahaplos ang lupang di umano'y pinaglibingan ng katawan niya. Hindi nagsalita si Junie. Hinintay pa niyang magkwento si Manuel. Nagsinungaling ako tungkol sa babaeng multo na naghahanap sa akin. Siya talaga ang tunay kong nanay. Pero galit ako sa kanya kasi baliw siya. Dumilim ang mukha ni Manuel habang binabalikan ang nangyari sa kanyang nakaraan. Sino bang nanay ang papatay sa kanyang anak? Pinatay niya ako para hindi raw ako makuha ng mga Hapon. Tinaga niya ang katawan ko at pinagpuputol iyon para madali niya akong maibaon sa lupa na to at maitago. Nagmamakaawa ako sa kanya. Natatakot ako sa itak na hawak niya. Pero dahil nasisiraan na siya ng bait, hindi na niya ako pinakinggan. Pinatay ako ng sarili kong nanay, Junie. At hindi ko siya papatawarin. Kaya hindi niya ako dapat makita. Itago mo ako sa kanya, pwede ba? Lumapit si Manuel kay Junie para makiusap. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Manuel. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Patay ka na talaga, Manuel? Isa ka ng multo? Halos manginig ang boses ni Junie. Ngumiti si Manuel at saka bumalik sa pinaglibingan ng kanyang bangkay. Hindi ba, sabi ko naman sa'yo, pag nabasag ang salamin, matutupad ang iyong hiling. Junie, ako ang katuparan ng iyong hiling. Pagkatapos magsalita ni Manuel ay biglang humangin ng malakas dahilan para mapuwing si Junie mula sa alikabok na umikot sa kwarto.
Kinuskus nito ang kanyang mga mata at sa muli niyang pagmulat, wala na si Manuel sa harapan niya. Nagmadaling lumabas si Junie sa kwartong iyon at sa paglabas niya, nakita niya ang mga multong kinukwento sa kanya ni Manuel. Ang kapre sa puno ng duhat, ang paring pugot ang ulo o ang paring pumugot sa ulo ng mga batang pinagbintangang demonyo. At si Divina, ang ina ni Manuel na pumatay sa kanya. Lahat sila ay nakatingin kay Junie. Lahat masaya dahil natupad na ang hiling niya. At kung meron mang hindi natutuwa sa sitwasyon niyang iyon ay walang iba kundi ang batang si Junie na nagdasal na sana ay bawiin na ang kanyang kahilingan. Liham ng gabi.